Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. October 28, 2024, isang nakakagulat na balita ang lumabas. Kung saan isang lalaki ang namatay matapos siyang barili ng kanyang kababata. Ang mas nakakagulat pa sa balitang ito, ang suspect sa krimen ay isang award-winning na artista. Ang lalaki na sinasabing suspect ay kinilalang si John Wayne Sase, 35 years old na mula sa Pasig City. Si John ay ipinanganak ng 1989 at pinalaki siya ng kanyang mga lolo at lola. Dahil ang kanyang nanay ay nasa Amerika na noon at mayroon na ring sariling pamilya. Bata pa lamang ay nagiging extra na si John sa mga TV commercials. Dahil doon, nadiscovery si John ng isang talent manager at pinasok siya sa ABS-CBN bilang artista. Taong 2000 nang unang lumabas sa TV si John sa palabas na Siniskwela nang siya ay 11 years old lang. At dahil dito, sunod-sunod na nga ang mga proyekto ni John at naging isang star magic talent. Nagkaroon din si John ng isang episode sa fantasy series na Once Upon a Time. Taong 2004 nang binuo ang boy dance group na Anime. Isa si John sa napabilang sa grupo na ito, kasama pa nga niya ang magkapatid na River at Rodgin Cruz. Madalas mag-perform ang Anime sa musical variety show na ASAP. Nang taon din na iyon napasama si John sa supernatural mystery series na The Spirits. Dito, mas nakilala si John ng maraming tao. Bukod sa mga palabas sa TV, ilang beses din nagkaroon si John ng pelikula. Naging magkalab din pa nga si John at ang aktres na si Maha Salvador. Gumanap din si John bilang Bingo Bartolome sa tanyag na pelikulang Dekada 70. Sa pelikula na ito, siya ang bunsong anak ni Amanda na ang gumanap naman ay ang star for all season na si Vilma Santos. Sa pelikula na ito, nanalo si John bilang Best Child Performer. Dahil sa pagkapanalo ni John, mas dumami ang kanyang mga proyekto. Taong 2015 nang muling ipinamalas ni John ang talento niya sa pagsasayaw nang naging contestant siya sa Clash of Street Dancer. Maganda ang takbo ng career noon ni John. Ngunit nagsimula itong tumamlay dahil nagkaroon siya ng mga personal na problema. Si John ay napabalitang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nalulong siya dito. Simula noon, hindi na siya nagkaroon ng mga teleserye o pelikula. October 12, 2016 nang napabalitang nabaril si John kasama ang kanyang kaibigan ng isang riding in tandem. Sa kasamang palad, nasawi ang kanyang kaibigan pero siya ay nakaligtas. Ayon sa mga balita, si John at ang kanyang kaibigan ay kabilang sa mga drug watch list. Noong una, itinanggi ito ni John at sinabing nadamay lamang siya sa nangyari. Inamin niya na gumagamit nga siya ng ipinagbabawal na gamot pero hindi daw siya adik dito. Ikinuwento ni John na habang siya at ang kanyang kaibigan ay nakatayo, bigla na lamang may mga lumapit na mga lalaking nakamotor. Naniniwala si John na ang mga lalaking nakasakay sa motor ay pawang mga pulis. Bigla na lamang pinagbabaril ng mga riding in tandem si John at ang kanyang kaibigan. Nang napansin daw si John ng isang lalaking bumaril, pinatakbo siya nito at sinabing, "Sibat na." July 2, 2017, makalipas ang isang taon, inamin ni John ang totoo sa palabas na Rated K. Sinabi niya sa palabas na siya ay adik sa droga. Pero idiniin niya na nagbagong buhay na siya at tinapos na ang kanyang masamang bisyo. Sinabi nga niya na taong 2008 pa lang ay gumagamit na siya nito. Matapos daw ang kanyang tokhang experience, nangako si John sa kanyang asawa na aayusin na ang kanyang buhay sa pamamagitan ng self-rehabilitation. At namalagi nga si John sa isang probinsya at tumulong sa paglilinis ng komunidad. Sinubukan raw ng lolo ni John na dalhin siya sa rehabilitation center. Pero pinayuhan daw ang kanyang lolo na kaya nang daaning sa support system ng kanyang pamilya ang pagbabagong buhay ni John. October 2, 2021 nang lumabas si John sa vlog ni Ogie Diaz. Inamin ni John sa vlog na 17 years old pa lamang siya ay nagkaroon na siya ng anak. At sinabi din niya na ginawa niya nga ang lahat ng paraan para matustusan ang kanyang bisyo. Tulad ng pagnanakaw, pangungutang at pagdedelehin siya sa iligal na paraan. Kasali nga sa mga ipinagtapat ni John kay Ogie na umabot siya sa puntong sinubukan niyang manghold up para sa kanyang bisyo. Pero hindi umano kinaya ng kanyang konsensya at nag-back out si John sa kalagitnaan dahil hindi niya kayang manakit ng tao.
Taong 2020 nang napagtanto ni John na kailangan niyang ihinto ang kanyang bisyo dahil sa kanyang mga anak. Isiniwalat din ni John na 5 araw siyang nakulong dahil sa away pamilya. Hindi umano niya makalimutan ang mga araw na iyon sa loob ng kulungan. Mabaho daw kasi ang kulungan at naranasan niyang paglaruan ng mga pulis. Pero kung meron daw naging magandang kinalabasan ang kanyang mga pinagdaanan, ito ay naayos niya ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Bago nga matapos ang vlog ni Ogie, ang tanging hiling noon ni John ay magkaroon siya ng maayos na trabaho. At makalipas naman ang 1 buwan, napagbigyan ang hiling ng dating aktor. November 8, 2021 nang umere ang episode ng Batang Quiapo kasama si John. July 2023 nang in-interview ng broadcaster na si Bernadette Sembrano si John. Sa pag-uusap ni John at Bernadette, inamin ni John na siya ay lulunga sa pinagbabawal na gamot. Sinabi din niya na mula na nagkaroon siya ng role sa Ang Probinsyano ng taong 2021, hindi na raw ito naulit pa. Wala naman daw kasing manager si John na nag-aasikaso ng kanyang karir. Sinabi din niya na ang posibleng naging sani kung bakit siya napariwara ay dahil sa nabigo siya sa pag-ibig. Ayon pa sa kanya, hindi naman nagkulang ng aruga at pagmamahal ang kanyang lolo na siyang tumayong kanyang tatay. Subalit gusto niyang makilala ang totoo niyang tatay. Pero hindi nga ito nangyari. Dumating din daw sa punto na nag-iba ang pananaw ni John at bumalik siya sa piling ng Panginoon. Habang siya ay nasa probinsya at nagpapagaling, isang araw ay pumasok umano siya sa simbahan. Dito ay nakipag-usap siya sa Panginoon. Matapos nito, naramdaman umano ni John ang kapayapaan na matagal niyang hindi nadama. Sinabi din ni John sa interview na kung may pagkakataon ay babaguhin niya ang kanyang kapalaran. Noon pa man ay simple lang ang pangarap ni John. Ang magkaroon ng sarili, buo at masayang pamilya. Sa huli, binanggit din niya na sana ay makabalik pa nga siya sa dati niyang sarili. Si John ay nagkaroon ng non-showbiz na asawa at nagkaroon sila ng 3 mga anak. October 12, 2023, napanood naman si John sa vlog ni Julius Babaw. Ipinakita ni John sa mga manonood ang kanyang bahay kung saan siya nakatira kasama ang kanyang pamilya. Sa umpisa pa lamang ng video, nanawagan na si John kay Coco Martin. Sinabi ni John na available siya kung sakaling kunin siyang muli ng direktor para sa teleserye ng Batang Quiapo. Sinabi nga ni John sa vlog na masaya siya nang kinuha siya ni Coco Martin para sa isang teleserye nito at nabili niya ang mga gamit na kanyang gustong-gusto. Nabagitin niya sa vlog na tinanong niya ang kanyang nanay tungkol sa kanyang tatay nang isang beses itong umuwi sa Pilipinas. Pero wala daw itong naging tugon sa kanya. Miski ang lolo ni John na nagpalaki sa kanya ay hindi alam kung sino ang kanyang ama. Inamin ni John na dala daw siguro ng kanyang kapilyuhan kaya siya nasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. At hindi nga nagtagal na damay na raw ang kanyang trabaho dahil sa kanyang mga bisyo. Sinabi pa ni John na nung una ay nasa isip niya kaya niyang pagsabayin ang bisyo niya at pag-aartista kaya hindi siya tumigil sa trabaho. Ngunit nabigo siya kaya nawalan siya ng mga proyekto. Nakwento ni John na habang kasagsagan ng kampanya laban sa droga, pumirma siya para sumailalim sa mga rehabilitation programs. Ngunit hindi daw siya umattend dahil sa takot na siya ay patayin ng mga pulis. May chismis kasing nalaman si John na matapos umattend ng program na ito, dun raw papatayin ang mga adik. At makalipas nga ang ilang linggo, dun na raw siya natukhang. Inamin ni John na mahirap ang kanyang karanasyan nang siya ay matukhang. Na-trauma siya kada may lalapit sa kanyang mga nakamotor. At matapos nga ang tukhang, sumailalim daw si John sa rehab ng Anti-Drugs Council ng Pasig City. Matapos ang 16 na araw, pinalabas na siya sa center. Sa huling bahagi nga ng interview, sinabi niya na tinapos na daw niya ang kanyang mga bisyo. Isang doktor naman ang ipinakilala ni Julius kay John kung sakaling kailanganin niya ng tulong mula sa isang eksperto. Pero nito lamang October 28, 2024, isang krimen ang kinasangkutan ni John. Ayon sa mga balita, binaril ni John ang lalaki na si Lionel Eugenio sa barangay Sagad, Pasig City. At makalipas lamang ang ilang oras, natunton si John sa isang hotel at doon siya inaresto. Na-recover kay John ang baril na kanyang ginamit. Sa investigasyon ng mga pulis, naglalakad umano si John at Lionel sa isang eskinita bandang 7:00 ng gabi. Pagkatapos ay bumili pa nga ang dalawa ng sigarilyo.
Maya-maya pa, pinauna ni John si Lionel at doon na binaril ang biktima. Ayon sa mga witness, nakita nilang nagtatalo ang dalawa bago ang insidente. Nakunan pa nga ng CCTV si Lionel habang naglalakad sila sa eskinita. Sinabi ni John na onsehan daw sa ipinagbabawal na gamot ang dahilan kaya niya pinatay si Lionel. Sinabi pa niya na inunahan niya lang ang lalaki dahil pinagbabantahan umano siya ng biktima at ang buhay ng kanyang pamilya. Ilang beses umanong inukutan ni Lionel ang bahay ni John ng gabi na iyon. Naramdaman din daw ni John na mayroong hindi magandang gagawin sa kanya ang biktima. Hustisya naman ang sigaw ng pamilya ni Lionel. Magkababata at magkapit-bahay sina John at Lionel. At bago nga raw mag-showbiz si John, kilala niya na si Lionel. Kaya nga malaking palaisipan sa mga kamag-anak ng biktima kung bakit nagawa umano nitong barilin ng dating aktor. Dagdag pa ng kaanak ng biktima, masaya at nagbabanding pa ng gabing na iyon ang sospek at biktima. Ilang oras matapos mabaril ni John ang kanyang kaibigan, nag-post si John sa Facebook na may kinalaman sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Ayon sa kanyang post, nagtutulak kayo ng droga ng palihim, di ba? Yung mga buhay na sinira nyo. May kalaban-laban ba? Yung mga ninakawan nyo, meron? Huwag kayo pa-victim. Ilang beses nyo na akong pinagplanuhan katulad kagabi. Di ba? At kapag umalis ako, papatayin nyo ang pamilya ko? Dahil sa post na ito ni John, natuntun siya ng mga pulis. Mayroon din kasi siyang My Day ng araw na iyon at sa larawan nga kita ang background ng pader ng isang hotel. Himutok ng pamilya ni Lionel, pamilya na ang turing nila kay John. Inuruga daw ni Lionel si John na mga panahong walang-wala itong malapitan. Nitong October nga lang daw ay nasangkot si John sa isang gulo at si Lionel pa daw ang nagtanggol kay John. Sa huli, sinabi pa ng kaanak ng biktima na sinabi pa ni John noon na magbabago na siya. Tatalikuran na niya ang kanyang masamang bisyo. Siyempre naniwala kami dahil hindi naman siya itinuring na iba ng aming pamilya. Tapos yung baril pala na dala niya kay Kuya Lionel niya gagamitin. Ayon din sa anak ng biktima na si Cristel, walang katotohanan na nagbanta ang kanyang tatay kay John. Artista daw umano ito kaya magaling itong umarte. Ang alam pa nga niya, ihati ng kanyang tatay si John sa BGC. Nang araw nga ng krimen, sinabi ni Cristel na lasing si John at pulang-pula ang mga mata. Kaya naniniwala ang kanilang pamilya na lulong sa ipinagbabawal na gamot ang sospek kaya niya nagawa ang krimen. Perwisyo daw na may tuturing si John sa kanilang lugar. Napakasakit naman para sa pamilya na biktima ang kanyang sinapit dahil magsisimula pa naman ito sa bago niyang trabaho. Kinasuhan si John ng murder at ikinulong. Ayon nga sa mga pulis, malalim ang problema sa pagitan ni John at Lionel. Nagkaroon din daw ng banta sa isa't isa ang sospek at ang biktima na parehong nasa drug watchlist noon. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!